Labi, talagang inantay mo? Malamang, saan ka pa umuwi? Ay, wala naman ako ibang pupuntahan, kundi diretso lang sa iyo. Sabi ka na, lola ka? Nakakainis? Ha? Pasensya na, Labi. Hindi na ako nakaligo eh. Pagkatawag mo sa akin kanina, dumiretso na kagad ako dito eh. Saka, Labi, napag-usapan naman na natin to. Trabaho lang naman to. Pwede bang isang... Wala akong hug. Labi. Kamusta naman yung tinatrabaho mong Miss Robinson? Yun na nga, Labi. Wala akong makuha sa kanya. Masyadong mailap. Tapos, ang weird pa, pinagdamit niya ako ng pang-baby. Tapos tinatrato niya akong parang sanggol. Pinagtataka ko pa yung luggage ko saan nakalagay yung costume ko. May mga nakaipit na libo-libo pera. Pero, buti na lang binigay niya sa akin. May pan-date na tayo. Pero, may naglalaro sa isip ko eh. Ano yun? Kasi yung sinundan ko si Mr. Robinson papunta dun sa parking, nakita ko yung isa sa mga bodyguard niya. Binuhat yung maleta tapos nilagay dun sa likod ng sasakyan. Tapos ang dami pang maleta dun sa likod ng sasakyan. Wala naman sa akin nabanggit si Mr. Robinson na may business siyang nagbebenta ng maleta o bag. Dami nun eh. Maleta? Maraming maleta? Oh, Labi. Bakit? Ano iniisip mo? Naalala mo pa ba kung paano mo ako nakilala? Oo. Ex ka ni Sunny, di ba? Yung nang-kidnap kay Faye Guerrero. Oo. Pero hayaan mo na, baka coincidence lang. Bakit? Ano ba yan? Kasi nung kami pa ni Sunny, meron siyang dalang sasakyan na ganyan din, puno ng maleta sa likod. Ibig mo sabihin parang katulad kay Mr. Robinson? Hindi mo ba siya natanong kung ano yung laman ng maleta? Tinanong ko, pero hindi naman kasi nagkikwento sa akin yun. Hindi kaya pera laman ng maleta? Pera? Parang sobrang daming pera naman nun.